Ito na yung natin, yung alam natin sa paglilingkod. So yun, tunay nga na biyaya ng Panginoon bago tayo magsimula, onting sharing lang at sana maging encouragement sa bawat isa. Ako po ay magti-3 years pa lang sa ministry. Sa loob ng 3 taon ko sa ministry, marami akong natutunan at hindi madali. Hindi madali sa ministry. Ako ang nagsasabi. Pero, kung nandun yung puso natin na magpagamit sa Panginoon, kahit anong hirap, kakayanin natin. Hindi po ako nakapagtapos ng high school. Undergraduate po ako ng 2nd year lang. Pero sa biyaya ng Panginoon, gusto ko mag-aral, at sa kabutihang banad, natagpuan ako ng Panginoon na gustong magpagamit sa Kanya sa edad na 18 years old. Niyaya ako mag-Bible school. Sabi ko, o sige, baka sakaling may matutunan tayo sa isip-isip ko. Pero nung mga panahon na yon, hindi ko pa alam ano kayong mangyayari sa Bible school. Kapag wala akong alam na pag-aaralan namin more on Bible, nakala ko may mga subject na math, English, ganyan. Pagdating ko ron, bira. Ang hirap din. Ang bihira, si Sir Ding, nung una kong makita, kinalimutan ako eh. Kasi sa isip-isip ko, mukhang higher na ito, mataas sa pinag-aralan na ito. Pero, biyaya ng Panginoon, simula noon hanggang ngayon, kung i-compare ko yung sarili ko, hindi naman po sa pagmamalaki, ang laking pinagbago. Ang laki ng pinagbago ng taong nasa harap din nyo, na ginagamit ngayon ng Panginoon. Napakalaking biyaya ng Panginoon para sa akin. Kaya sa atin na mga nanghihina ng loob, wag tayong magpatalo sa sarili natin. Kasi pagka nanghihina yung, let's say, gusto mong magpagamit sa Panginoon, tapos nanghihina ka, parang nahihiya ka, labanan po natin yun. Kasi ganun din po ako nung una. Mahihayin po akong tao. Yung mga, gaya po ninyo ng mga nasa ganyang kalagayan, ilang po ako dati na nalapitan o kausapin yung mga ganyan. Pero yun nga, biyaya ng Panginoon, talagang binigyan niya ako ng kakapalan sa mukha. Hindi naman sa hawa. Pinalakas niya loob ko. Diba, pinalakas niya loob ko na makisalamuha sa harap ng maraming tao, makapagsalita ng ganito. So, way back 2009, hindi ganito yung boses ko. Para akong ipis magsalita. Parang, di maintindihan. Buti nga ngayon, nade-develop na. Sa tulong na rin ng mga nagtuturo sa amin. So, ibig ko sabihin, kahit anong kalagayan natin, basta willing tayo magpagamit sa Panginoon, ang Panginoon mismo, magbibigay ng pagbabago sa atin. Kaya dapat nating tandaan yan bilang mga mananampalataya. Kaya ini-encourage ko kayo bilang kapatid sa Panginoong Jesucristo na huwag tayong panghihinaan ng loob. Kung ano man yung ating desire para sa Panginoon, ituloy natin. Ituloy natin yung desire natin. At patuloy lang tayo. Ano mang katayuan natin sa harap ng Diyos, ipagpatuloy natin. Kasi naniniwala tayo na ang Panginoon hindi siya magbibigo sa atin. Kung hindi tayo bibiguin sa ano mang gusto natin para sa Kanya. Alam natin, at alam ko rin po na marami tayong plano sa gawain. Alam natin yun. Kaya lang, minsan, pagka umiral na yung ating sarili, parang yung desire matatakpan. Yung desire natin para sa Panginoon, unti-unting nanghihina dahil yung sarili umiral. Now, huwag po tayong papadala sa ating sarili. Dahil yung ating sarili mandalayan. Sarili nating pagkatao, let's say, meaning to say, yung luma nating pagkatao. Yung lumang pagkatao pag umiral, yung bagong pagkatao, matatalo. Yung bagong pagkatao, yun po dapat nating pairanin bilang mananampalataya. Siguro yung iba sa inyo, matagal na talagang Kristiyano, kaya sa akin, bata pa. So, ibig ko sabihin, bigyan nating halaga sa ating buhay yung bagong pagkatao sa buhay natin. Mamaya tatalakayin po natin yan. Papadaanan natin sa ating topic. So, ngayon po,
Panglima ko na po ba? Hindi ko panglima na po. So, by the grace of God, fifth time na po ako rito nag-aayag sa inyo, sa salita ng Panginoon, at isang taon, mag-isang taon na rin, nung ako ay unang magsalita, nung June 5, 2011. Ngayon, June 3, June 4 bukas, sa Martes, June 5, isang taon na. Alright, so Proverbs chapter 14, verse 14. So alam natin kanina na yung binasang scripture o yung scripture reading natin kanina ay nagmula sa Romans, pero yung ating text is dito po sa Proverbs chapter 14, verse 14. Sabi po rito, sundan na lamang po ninyo ng inyong mga mata. Sabi rito, the backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Now, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa isang mapagpalang tanghali na iyong pinagkaloob. At tunay, Panginoon, na kayo po'y nagagabay at nag-iingat dahil nandito po kami buhay pa at patuloy niyo pong pinapairam ng buhay sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa puntong ito. Kayo po yung manguna sa amin, magpala sa aming pag-aaralan. Nawa, Lord, kayo po yung mangusap sa bawat isa sa amin. Nawa, ang banal na Espiritu, ang pumagitna sa aming kalagitnaan, at mangusap po kayo sa bawat isa. Pagpalain niyo yung lingkod. Nawa, Lord, yung mga inaral ng inyong lingkod ay di mawaglit sa isipan, bagusama inyo pang gamitin sa pulpitong ito lahat ng iyong salita na nagmumula sa iyo. Nawa, tago niyo po ako sa inyong likuran at kayo po yung manguna at magbigay ng malawak na karunungan sa akin na siyang mayag ko rin sa gawain ito sa Valley of Blessing. Kaya ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ang ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan nating move forward, don't look backward. Now, ibig sabihin, simply means is patuloy tayo sa paglilingkod. Huwag nating balikan o tignan yung nakaraan. Now, medyo topical, o ibig sabihin, topical na preaching ang ating tatalakayin ngayon. Now, kung ating ipaparaphrases ang ating binasang teksto, sabi rito sa Tagalog paraphrases, sabi rito, positive, kasi two things positive and negative. Lagi po yan sa Proverbs kung ating babasahin. Sabi sa paraphrases, kung tatalikuran mo ang nasa ng puso mo, na nasa mundo, tapos itutuon mo sa Diyos, mabubusog ka ng kanyang biyaya. Ayun yung positive na sinabi rito sa Proverbs na sabi ron, and a good man shall be satisfied from himself. So, ibig sabihin, kung tayo may nasa na magpagamit sa Panginoon, hindi pwedeng walang pagpapala. Dahil once na tayo magpagamit sa Panginoon, once na tayo bigyan sa Panginoon ng kakayahan na magpagamit sa Kanya, hindi pwedeng hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Though wala tayong hinihinging kapalit sa ating pagpapagal sa gawain. Pero nandun, kasama ko yun dahil ang Panginoon po ay mayaman sa biyaya. Kaya yun, kung ating tatalikuran, especially kabataan, maraming kabataan ngayon na talagang malayo sa Panginoon. Kaya yung isa po sa tinututukan ko sa ministry, yung mga youth. Kaya sa aming lugar, meron po akong regular Bible study o youth Bible study o youth cell group tuwing Thursday ng gabi. Talagang tinututukan natin yung youth kasi nandun yung malakas na impluensya ng mundo. So, dako tayo sa negative para praise. Sabi rito, kung ang buhay mo naman ay nasa Diyos, talaga namang ang puso mo ay nag-aalam sa paglilingkod sa Panginoon, active ka sa ministry. Kaya lang, may nakita kang isang bagay na kung saan kinatisod mo.
na iyong kinabagsak. Dahil sa nagpadala ka, sa kinatisog mong nakita, nanghina ka. At nung manghina ka, namatay ang alab mo sa paglilingkod. Now, yun naman yung negative na sinabi rito. The backslider in heart shall be filled with his own ways. Kaya nga sabi natin, huwag tayong magpapadala sa ating sarili. Kung tayo ginagamit ng Panginoon, through song leading, through pianist, through preaching, as a preacher, through Bible, through Sunday school teacher, huwag nating patayin ang alab natin sa paglilingkod. Now, mamamatay yun kung yung sarili natin iiran. Kaya, sabi dito, yung mga backslider na, yung mga tumataligod sa Panginoon, yun ay mga lumalakad sa kanilang sariling buhay. Ibig sabihin, sarili, wala yung Panginoon. Kaya bilang mga mananampalataya na may puso sa gawain, na may puso sa ministry, huwag nating pabayaan na mamatay ang ating paglilingkod sa Panginoon. Na mamatay ang ating alab sa paglilingkod. Kaya, bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, yung alab natin sa paglilingkod, mas pag-alabin pa natin. Especially tayong mga kabataan. Abang tayo kabataan pa lang, marami pa tayong magagawa sa Panginoon. Kaya nga nakakatawa, may nakausap ako kahapon. Pag-enroll ng Bible School, 17 years old. Sabi ko, Brad, tutuloy mo ba yan? Opo, magpapastor po ako. Diba nakakatawa yun? 17 years old, may puso sa gawain. 17 years old, full-time, gusto mong paggamit sa Panginoon. So, nakakatawa, nakaka-encourage yung mga ganong kabataan. Kaya, kayong mga kabataan, hindi naman natin inaano yung mga old na po. Ang inaano po natin, mas malaki pa oportunidad sa ating bilang mga kabataan. Sa inyo mga kabataan. Kaya, i-involve na natin yung sarili natin sa ministry. Dahil, ang Panginoon, maraming pribileyo sa buhay natin. Kaya, huwag tayo magpapadala sa ating sarili. Yung sarili natin, ito yung magbabagsak sa atin. Yung tutulong para hindi tayo palaguin. Tutulong para tumaligod tayo sa Panginoon. Para ang ating sarili na maalab sa paglilingkod sa Panginoon, mamatay. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, denying yourself. Diba? Kalimutan natin ang ating sarili. Hindi yung kalimutan na hindi mo na papakainin, hindi mo na papaliguan. Hindi yun. Ang ibig sabihin doon, yung nasa na yung sarili. Kasi ang Panginoon, kasi i-provide ng masigit yung pangarap mo. Kung may pangarap ka sa sarili mo, kung ipapagamit mo yung buhay mo sa Panginoon, mas higitan pa ng Panginoon yung pangarap mo sa ibibigay niya sa'yo. Kaya bilang mananampalataya, ang sarili natin, ang pangunahin natin pagkalaban. Di ba? Minsan, dumarating sa time, araw ng gawain, minsan na-experience natin yan, minsan, we're lazy, tinatamad tayo, diba? Minsan, araw ng linggo, instead na gumising tayo ng maaga, nandun yung talagang nilulukuban ka lang, sarili mo na, kanang pumunta ng church, inaanto ka, ako na-experience ko yan. Kahit nasa kalagayan kami ganito, lalo pa, talagang bira lang kami magpahinga, hindi naman basta pagana. Sa aming gawain ngayon, talagang marami, nagre-renovate kami ng church, kailangan bumangon ka sa tamang oras para madisiplina rin. Ganun po kami. Pero, ang ating pinapairan, yung ating bagong pagkatao na nanaan sa atin. Kasi, ang bago nating pagkatao, tutulong sa atin. Now, tayo nung maligtas, ibig sabihin, yung tao, merong 5 senses. Iano ko lang about sa new nature natin. So, yung 5 senses na yun, hearing, seeing, smelling, tasting, touching, 5 senses. Now, nung maligtas tayo, merong ika-6 na sense. Ano yun? Spiritual sense. Spiritual sense. Spiritual sense. Ano yung spiritual sense? Yung spiritual sense, ito yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon para mapaglabanan natin ang ating sarili. Kasi, pagka
tingnan nyo minsan, dumarating sa time, yun nga, nagkakaroon tayo ng katamaran, nagkakaroon tayo ng panghihina, kasi yung umiiral, yung five senses, hindi yung spiritual sense. Hindi yung spiritual sense, ito yung bagong pagkatao na dapat natin pairalin. Kasi pagka ang bagong pagkatao, ang pinairal natin sa buhay natin, magkakaroon tayo ng katagumpayan sa anumang plano natin para sa Panginoon. Kaya minsan, baga dumarating sa time, nanghihina ako, kaya gaya kanina, talagang puyat kami, inayos namin yung school, nag-renovate kami kahapon, nakakatulog ako, alas 2 na ata, nag-alarm yung cellphone ko, 5:30, sabi ko, nung pag-alarm, talagang hindi kaya talagang sabi ko, parang hindi ako makabangon ngayon ng maaga. Sakit ng katawan ko, ng ulo ko, talagang nandun yung sarili mo na huwag ka na bumangon, parang may nakatagas yun. Pero, inisip ko lang, Panginoon, nagpray ako sa Panginoon, lumod ako, Panginoon, marami kong gagawin maghapon para sa iyo. Sana, pairalin mo yung bagong pagkataong na binigay mo sa akin. Di ba? Ganun po dapat yung ating gawin pagka tinatamad tayo. Yung bagong pagkatao. Diba? Yung bagong pagkataong nananahan sa atin. Kasi yung bagong pagkatao, ito yung tutulong sa atin para lumago tayo spiritually at para magawa natin yung plano ng Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya ito yung dapat nating pairalin. Yung bagong pagkatao. Yung spiritual sense. Yung spiritual sense, ito yung tumutulong sa atin para ma-discern natin yung mga bagay na kalooban ba ito ng Panginoon? Kalooban ba ng Panginoon na tama rin ako ngayon? Kalooban ba ng Panginoon na di ako magamit ng Panginoon? Ayun yung mag-discern na kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya ito'y pairalin natin. Yung ating discerning spirit. Yung spiritual sense na sa atin. Kasi pag tumiran, maniniwala po tayo, kahit anong hirap ng buhay ang ating danasin, basta umiiral yung bago nating pagkatao, nandun yung kagalakan. Nandun yung kagalakan. Ako po laking hirap lang. Ako po ay lumaki sa hindi mayamang pamilya. Doon may mga kamag-anak kaming ganun ka, Hindi kami katulad ng lumaki kaming hirap. Pero nung makakilala tayo sa Panginoon, may mga hirap. Dumarating sa time, wala kaming allowance. Duwarating sa time, duwarating nga sa point nung bago pa lang ako sa Bible school. Talagang sakit. Bagsak, financially, bagsak lahat. Bagsak rin yung pundalawan. Alam niyo kung ano inulam namin? Asukan. Mga punan. Pero matagal na. 2 years ago. Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, nagpupuno yung Panginoon sa pangangailangan namin. Kaya, sa una, maninibago ka, ano ba itong pinasok ko, sa mga nagbabalak mag full-time. Maninibago kayo, pagka, let's say, 1 month pa lang kayong full-time, maninibago kayo, sasabihin nyo, ano ba itong pinasok ko, parang nakaka-board. Dumating sa point na naisip ko yan, pero, yun nga, dala nga ng tinatawag ka ng Panginoon, kahit anong kahit anong takbo mo, talagang papakita ng Panginoon, dito ka nararapat, huwag kang lalayo sa kalooban ko at sa plano ko para sa'yo. Kaya ito po, lagi ko nag-iisip bago ako matulog. Sabi ko, Panginoon, marami kong plano. Sabi nga natin, pagkapuso talaga natin magpagamit sa Panginoon, isasalpak lahat ng Panginoon yung plano niya. Yung plano niya sa buhay natin. Ito, gawin mo. Actually, sa gantong edad po, ito nga, hindi sa pag-ano, hindi naman po sa gusto kong talagang tumayo rito. Kung mga gusto kong maging leader talaga rito. Naisip ko, sabi ko, ano kaya kung lobby ng Panginoon, doon ako sa bahay. Sabi ko, kasi nababalitaan natin, di ba? May mga kasama kami rito na nagpe-preach na talagang dumarating sa point na yung attendance, ganyan, paano. Sabi ko, ano kaya kung lobby ng Panginoon? Nagkakaroon na rin po ako ng plano. sa sakali. Pero,
maraming dapat i-consider. Actually, meron po sa akin 7 places na offer para pag-missionan. Pero kasama tong ano ba, no? Your blessing. Sabi ko, kaya ipanalangin din natin kung ano kalooban. Gusto mong kunin sa Bicol, sa Mindanao, sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa dito sa lugar namin, sa North Bin, at itong Bali, kung kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin, may mga reserva ako sa kasaran. Pero, ayun, sabi ko, yun nga, nagkakaroon tayo ng maraming plano sa gawain. Kaya nga, pagka tayo talagang Diyos sumuko, nandun yung ating kagalakan at katagumpayan para sa gawain ng Panginoon. Now, ayun, balik tayo sa paraphrases. Yun nga, nung maalab yung ating paglilingkod sa Panginoon, dumating sa point, may nakita tayong kinatisod, hanggang sa dumating sa time na hina tayo. Maraming mananampalatayang ganyan. Nung makita yung hindi maganda sa loob ng church, mga napagsalitaan ng hindi maganda, lumayo na, hindi na nagpatuloy. Huwag po sana dumating sa point na ganun. Kasi yung katitusuran, mamaya pag tatalakayin din natin. Now, yun, nung nawala yung paglilingkod sa Panginoon, nang hina, hindi na naituloy yung ministry, ano kayang consequence? Na? Ano kayang consequence ang ating haharapin pag tayo tumalikod sa Panginoon? Kung alam niyo yung kwento ni Jonah, napakalaking consequence sa kanyang ganarap. So, kung ating alalahanin yun, ganun yung consequence pagka tayo ay tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Now, nung tayo maligtas at namulat sa kalooban ng Panginoon, till nalaman natin ang ating kakayahan sa gawain. Di ba? Hindi ko alam kung ilang taon na tayong nagtas, ilang taon na tayong Kristiyano. Pero, ang tanong natin, sa tinagal-tagal natin sa ministry o bilang Kristiyano, nakita mo na ba ang kakayahan mo para magamit ka ng Panginoon? Let's say, hindi natin alam. Kaya mo palang mag-Bible study, hindi mo lang dinedevelop. Kaya mo palang mag-soul winning, hindi mo lang dinedevelop. Kaya mo palang magturo ng extension classes sa mga bata, hindi mo dinedevelop. Kaya mong mag-counsel, mag-encourage, pero hindi mo dinedevelop. Kaya mong tumayo bilang youth leader, bilang leader sa isang gawain, pero hindi mo dinedevelop. Di ba? Bilang mananampalataya, hindi pwedeng wala tayong kakayahan sa gawain. Hindi natin alam, kaya mong magturo ng bata, mag-soul win, mag-Bible study, kaya lang wala yung development. Di ba? Kaya nga sabi natin, isa sa pinaka dapat natin gawin para malaman natin yung kakayahan natin sa gawain, ating pairalin yung ating spiritual sense, yung ating new nature. Kasi ito yung tutulong sa atin kung saan tayo dapat na mailagay, saan tayo dapat na magamit ng Panginoon. Hindi natin alam. Hindi natin alam kasi di natin inalap. Pero kung aalamin natin, malalaman natin. Kaya nga sabi ng seminar namin, hindi pwedeng walang gift ang bawat mananampalataya. Lahat may gift. Lahat may kanya-kanyang kaloob na dapat ipagamit sa Panginoon. Kaya lang, ang problema, hindi natin enable sarili natin sa gawain. Now, sa tagal-tagal natin sa ministry, sa bilang Kristiyano, nagkaroon na ba tayo ng bunga natin bilang mananampalataya rin? O nasasabi natin yan kasi nasa full-time tayo. Pero, hindi pwedeng wala tayong mahiluntulan sa sarili natin. Kaya bilang mananampalataya, yung kahalagahan ng may bagong pagkatao, dapat nating laging papairalin yun. Para yung kakayahan natin sa ministry o yung gift natin sa ministry sa anumang gawain ng Panginoon,
malaman natin. Kaya di natin alam, baka yung bawat din sa atin, kaya palang magturo ng bata, kaya palang magpaawit, kaya palang mag-counsel about truth, kaya palang mag-soul winning, kaya lang wala yung involvement sa gawain ganun. Kaya bilang mananampalataya, pinaka key para malaman natin, lagi nating pairalin yung ating bagong pagkatao. Sa ating pagtulog mamaya, o let's say mamaya sa ating preaching, ano kaya kakayahan ko sa ministry? Tanungin natin yung sarili natin. Sasagutin ng Panginoon yan. Lalo pat pag pinag-pray natin, Panginoon, gusto kong magpagamit sa'yo through this, through that, ganyan. Gusto kong maging kagamit-gamit sa'yo. Actually, mamaya, paglalaanan natin yan. And then, ito, yun, nagagawa mo yung mga bagay na yun. Nagsasolving ka, nagpa-Bible study ka, nagtuturo ka ng bata, nagka-counsel ka, nag-encourage ka ng nalamig na mga nanampalataya. Then, dumating sa point, pinagpala ka, sangayon sa kakayahan na yung pinamalas sa gawain. Hindi naman pwedeng hindi tayo pagpalain pagka gano'n. Pagpapalain tayo ng Panginoon basta yung puso natin talagang nandun tutok sa gawain na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kahit mababa yan, basta ang Panginoon naluluwalhati, paggamit natin kahit pagpiprepare lang sa sombok yan, pagpapatong ng upuan, paglilinis ng church, pagja-janitor, malaking bagay yan para sa gawain. Sa ganitong kalagayan, tinitik pa rin namin yung mga ganyang trabaho. Yung paggano ng upuan, ganyan. Though, may mga dapat na kaming utusan. Kasi, kung tayo ay hindi lilingon sa ating sarili, nung tayo nung una, baliwala. Parang yung sarili natin naluluwalhati, hindi yung Panginoon. Kaya bilang mananampalataya, kahit maliit na bagay, basta ang Panginoon naluluwalhati, ang Panginoon ang siyang magbibigay sa iyo ng pagpapala. No, so yun, nung pinagpala ka ng Panginoon, sangayon sa kakayahan mo, dumating din sa time na tinis ka. Kasi nga, nakita ng Panginoon, aba, itong anak ko, may puso sa gawain, may puso sa pagtuturo ng bata, may puso sa Bible study, sa song leading, may puso mag-invite ng mga kabataan sa church. So, subukin ko nga kung hanggang saan. Diba? Hindi na natin tatanungin ng bawat isa. Alam natin, may pagsubok na tayong dinaanan. Alam natin yan. Kaya lang, ang pagsubok na yun, pag na-overcome natin, meron yung karampatang pagpapala. Na maunawaan natin, ang buhay natin dito sa mundo, umikot lang sa dalawang bagay. Trials and blessing. Pag na-overcome mo yung trials, meron kang blessing. Kaya nga, ang buhay natin gulong para sa gulong eh. Minsan nasa itaas, minsan nasa baba, minsan nasa gilid, paikot-ikot lang ang buhay natin. Kaya nga, pagka tayo nanawa sa buhay natin, nanawa sa paglilingkod, sayang ang ating mga sinimulan sa gawain. Kaya bilang mananampalataya, laging nating tatandaan yan. Trials and blessing. And then, nung dumating sa buhay mo yon, paikot-ikot, trials na naman, may blessing din. Trials na naman, may blessing din. Trials, blessing, ang laging dumarating sa buhay mo. Hindi naisipan mo, itutuloy ko pa ba itong paglilingkod ko dahil paulit-ulit na lang. Di ba? Itutuloy ko pa ba itong aking mag-move forward pa ba ako para sa paglilingkod? Haakbang pa ba ako? Tutuloy ko pa ba ito dahil paulit-ulit na lang ang nangyayari sa buhay mo. Now, maunawaan natin, pag tayo ay huminto sa paglilingkod, ang Panginoon nalulungkot sa ating kalagayan. Kaya ang Panginoon, di natin nakikita. Mararamdaman natin yan. Huwag nating patayin ang alab ng Espiritu sa buhay natin. Kaya nga, lagi nating pairalin yung ating bagong pagkatao. Para yung alab ng ating Espiritu ay laging mag-alab at laging magkaroon ng kagalakan sa paglilingkod. Magkaroon ng kagalakan na magpagamit sa Panginoon. Now, there are two reasons and one reality concerning our topic na ating pinamagatang move forward, don't backward. Una, the reason to backsliding. Bakit ba maraming tao ang tumatalikod sa Panginoon? Bakit
Nung una, may kagalakan siyang magpagamit sa Panginoon, may kagalakang magkaroon ng bunga sa pananampalataya. Talagang may alab na magamit ng Panginoon. Bakit dumarating sa point o dumarating sa ating panahon ngayon, maraming taong tumatalikod sa Panginoon? Ano ba yung pinaka reasonable o pinaka dahilan nila o yung pinaka nakita nilang bagay para mag-cause ng pagtalikod nila sa Panginoon? Una, because of trials. Dahil sa pagsubok. Now, kasi ang pagsubok, ito ay bunga o ito yung ating testing. Tinitest tayo ng Panginoon para makita niya kung talaga bang gusto nating tumuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Yung trials. Yung trials o yung pagsubok, pag dumating sa buhay natin, huwag na natin pagtakaan na ito na naman, ganyan na naman. Expect na natin. Expect na natin yung pagsubok bilang mananampalataya. Kaakibat na natin yan. Kasama na yan sa buhay natin bilang Kristiyano. Yung pagsubok. Maraming bagay tayong maraming parte ng buhay natin ang sinusubok ng Panginoon. Una, sa mga kamataan, minsan, sinusubok sa atin emotion. Emotion. Actually, yung emotion na yan, pag umiral, hindi mo na paglabanan, maaga kang makapag-asama. So, dahil sa ating mga kabataan. Kaya, bilang tinusubok ng Panginoon, bilang nagkakaroon ng pagsubok, expect na natin ang pagsubok. Una, pag nakita yung tinatawag na poverty, under ng trials, isa yan sa pagsubok, yung poverty, yung kahirapan. Maraming mananampalataya na mayayaman, nung maligtas, na wala ang kayamanan. Kaya ito si Pacquiao, malabo itong disubukan ng Panginoon. Baka dumating sa point, pag nawala kayamanan nito, ano kayo mangyayari? Kaya, yung poverty, yung kahirapan, na kung maalala natin si Job, di ba? Siya yung pinakamayamang tao sa kanyang panahon. Pero dumating sa time, kinuha lahat ng kanyang kayamanan, mga ari-arian, pati yung kanyang mga nagagandahang anak, nagagapuhang anak, kinuha lahat. Pero nandun pa rin yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yung paglilingkod niya sa Panginoon. Kaya yung pagsubok, expect na natin. Expect trials sa buhay natin bilang mananampalataya. Kasi ang pagsubok na yan, ayan ay sandata natin pagka ating na-overcome, makikita natin o mapapatunayan natin sa ating sarili na mamalago tayo. Ayun yung mga paraan na ginagamit din minsan ng Panginoon para matest ang ating pananampalataya. Di ba? Nakakatuwa kanina, ano po yung sinisiris yung topic, sending, sa prayer meeting? Sa prayer meeting po. Di ba? Minsan, dumarating sa point na hindi natin maramdaman yung ating pananampalataya. Ano yung pinaka, ano yung, why don't we feel our faith? Di ba? Bakit di natin nararamdaman minsan? Kasi yung sarili umiiral. Sarili natin. Kaya kung ang sarili natin, hindi talaga natin paglalabanan, mararamdaman natin yung pananampalataya natin ang hihina. So, sinusubok tayo. Minsan, nakita mo ang hirap, bakit sa tinagal-tagal ko sa ministry, di lumalago? Bakit dumarating sa point na ginawa ko na yung best, nandun pa rin, kung ano ako nung una, ganun pa rin sa panahong ito. Maraming mananampalataya ang ganung isip. Akala nila na ang Panginoon, dahil sa walang paglago, walang response ang mga tao sa kanila, akala nila nandun yung tinatawag na hindi na kita gagamitin dahil hindi ka lumalago. Hindi. Ang tinitignan ng Panginoon yung puso natin. And then, bawat hakbang sa buhay natin, bawat plano sa buhay natin, meron yung process. Yung plano, let's say may plano tayo, meron niyang tinatawag na processing.
pinaprocess yan, unti-unti hanggang sa dumating sa point, ito na plano mo. Hindi lahat ng bagay instant. Lahat ng bagay nadadaan sa proseso. Diba? Pati nga panliligaw, may process. Proseso, kailangan mong pagpaalam. Ganun din sa mga ministry na ating hinahawakan. Siguro, yung iba sa atin, 3 taon na nagtuturo ng bata, wala pa rin nadadala sa church. So, may process. Huwag natin tingnan ng hirap. Huwag nating gayahin ang ibang mananampalataya na dumaan ng hirap, magtatampo na, tataligod na sa Panginoon. Maraming mananampalataya ang ganun. Nung makita ng hirap, Panginoon, kala ko pa mayaman ka. Bakit may kahirapan na dumarating? And then second, may persecution. Yung pag-uusig. Nabuksan natin yung ating scripture reading kanina. Napakaganda nito. Isa rin to sa aking life verse. The eternal love of Christ sa atin. The eternal love. Yung walang hanggang pag-ibig ni Kristo. May makakapag-iwalay ba ng pag-ibig ni Kristo sa mga pangyayari sa buhay natin? Ano sabi rito sa Tagalog para mas ating maintindihan? Verse 35. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapagitan ba? Ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Kung analyze natin bawat meaning ng sinabing salita rito, puro negative. Di ba? Dumating na ba sa time na inusig tayo? Na sinubukan tayo? Huwag ka nang umatin dito, hindi ka bagay rito. Huwag ka nang dumano rito, hindi ka bagay rito. Dumating ba sa point na may narinig tayong gano'n? Dumating ba sa point na pinalipusta tayo? Ka na magturo ng bata? Wala namang dumadalo sa'yo, wala namang response yung mga bata. Diba? Dumating ba sa time na, ano ba to? Visitation pa ng visitation, wala namang napapala. Magkakapera ka pa dyan. So, yun yung mga bagay na persecution o yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Na maunawaan natin, mga kapatid. Kahit negatibo ang dumarating sa buhay natin, yung pag-ibig ni Kristo nandun pa rin sa bawat isa sa atin. Lagi nating tatandaan na kahit maghirap tayo, kahit pahiyain tayo ng mga tao, nandun yung pag-ibig ni Kristo, di nawawala. Bakit? Kasi nandun yung relasyon natin sa Kanya. Nung tayo maligtas, nagkaroon tayo ng walang hanggang buhay, nagkaroon tayo ng walang hanggang relasyon sa Kanya. Kaya maunawaan natin, kahit nangihina tayo, nandun pa rin yung pag-ibig ni Kristo. Diba? May mga binanggit dito na sa huling sabi sa verse 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Di ba? Kahit yung mga taong may matataas na pinag-aralan o mga taong merong masasabi, hindi nila kayang ihiwalay tayo kay Kristo. Dahil tayo ay hawak na ng Panginoon. Hindi na tayo kailanman pababayaan ng Panginoon. Duminsan may kahirapan. Kaya nga, pagka ito hindi natin na-overcome, isipin natin, ayoko na sa ministry, ayoko na magpagamit sa Panginoon. Kasi puro hirap na lang, puro pagsubok na lang ang dinadaanan ko. Maunawaan natin kahit ganyan dumating sa buhay natin. But still, yung pag-ibig ng Diyos nandun pa rin. Walang hanggan. The love of Christ is eternal. Bakit? Yung mga bagay na ito, dinaanan ng Panginoon. Diba? Yung siya nagkatawang tao, di ba niya nadaanan yung inusig? Di niya ba dinaanan yung sinubok? Di niya ba dinaanan na mahirapan? Di ba? Ang Panginoon, ang susi na kanyang ginawa para mapagtagumpayan to, humility. Humble. He humbled himself. Di ba? He humbled himself nung siya'y pinanganak sa kanyang kapanganakan. Sa ating panahon ngayon, meron bang, meron mo, royal blood, Diyos, iniwan yung kanyang katayuan bilang Diyos para magkatawan tao. Sa kanyang kapanganakan, sa sabsaban, kung yung pag-aaralan yung sabsaban, puro hayop ng mga babaho. Di ba? Yung ating tagapagligtas doon pinanganak. So pinapakita rin yung humility ng Panginoon. Through His birth,
through His ministry, nagpakumbaba pa rin siya. Inalpos na siya, pinagmumura siya, nandun pa rin ang kanyang pagpakumbaba. Ano pa? Through His death, nandun pa rin yung humility niya. Ano sabi niya sa mga tao? Father, forgive them. Pagpakumbaba. Biro mo, ginulpi ka na, sinampal ka na, minura ka na, nasabi niya pa rin, Father, forgive them. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Magpapakumbaba. So yan po yung susi. Yung susi natin para tayo magtagumpay. Sa mga pagsubok, sa mga negative things sa buhay natin, bilang mananampalataya. Yung pagpapakumbaba. At kailangan din sa buhay natin, bilang mananampalataya, makita yung reflection ng Panginoong Jesucristo sa atin. Diba? Ano tayo? Ligtas na tayo, anak na tayo ng Diyos. So, isang main goal ng Kristiyano, maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Hindi Diyos, hindi maging Diyos na kagaya ni Kristo. Ibig sabihin, maging gaya kung ano yung kabanalan, kung ano yung pagpapakumbaba ng Panginoon, maging ganun din tayo bilang mananampalataya. Kaya habang nandito pa tayo sa mundo, anumang katayuan natin, i-practice na natin yung karakteristik ng Panginoon nung siya'y pumanaog dito sa lupa. Diba? Nung siya'y, yung kanyang pagiging humble, yung kanyang pagiging obedient, yung kanyang pagiging masacrifice na tao. Diba? Kailangan, sa buhay natin yung bilang mananampalataya. Mag-reflect, makita sa buhay natin. Pagiging masunurin sa gawain, pagiging mapagpakumbaba sa gawain, mapagsakripisyo sa gawain. Pag ito nakita sa buhay natin, garantiya, sinasabi natin, yung plano natin para sa gawain mangyayari. Then secondly, the reason to serving God. So, una, the reason to backsliding, nakita natin yung trials, poverty, persecution. Huwag dumating sa point na magpadala tayo sa mga ganyan. Isipin na natin lagi ang Panginoong Jesucristo na siyang hindi nagbabago ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. And then secondly, the reason to serving God. Bakit natin, ano ba yung dahilan para tayo ay magkaroon ng maalab na paglilingkod sa Diyos? Una, the reason to serving God. Ano ba yung dapat nating isipin bakit tayo dapat maglingkod sa Panginoon? Ito yung mga ilang dahilan. Una, because God loves you. Minahal tayo ng Diyos. Diba? So, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, binasa natin kanina, na yung pag-ibig ng Diyos, walang makakapag-iwalay. So, dapat makita sa buhay natin yung bilang mananampalataya na dapat nating pagpatuloy ang ating paglilingkod dahil mahal tayo ng Diyos. Diba? Maunawaan natin kahit di tayo nagtatapat sa Panginoon, ang Panginoon tapat pa rin sa atin. Kahit nagkakaroon tayo minsan ng panghihina, nandun yung kalakasan para sa Panginoon. Now, how can we prove it? Paano natin ipoprove na mahal tayo ng Diyos? Una, God saved you. Saved you. Diba? Doon natin mapoprove. Una, niligtas tayo ng Panginoon. Hindi ba pagmamahal yun? Na tayong mga tao, papuntang impyerno, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, binigyan tayo ng kaligtasan sa Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat nating itanim sa ating puso't isipan na mahal tayo ng Diyos kahit may hirap. Bakit? Ano yung proof? Una, niligtas tayo ng Panginoon. Niligtas tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Pangalawa, God chosen you. Pinili tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Now, sa John chapter 15 verse 16. Sabi rito, sa John chapter 15 verse 16, sabi ng Panginoong Jesucristo, ito, medyo mahaba siya. Ako'y hindi ninyong hinirang, ngunit kayo hinirang. Diba? At aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. At upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Diba? Hindi natin hinirang ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Pero hindi lang tayo ng Panginoon para
piliin at maligtas. Hinanap ba natin ng Panginoon? Hindi. Ang Panginoon naghanap sa atin. Luke 19:10, ang sabi ron, hindi nyo ako hinahanap. Ako ang humanap sa inyo. So, malaking pag-ibig yun. Kung ating i-compare. Na hindi tayo karapat-dapat. Isa tayong maruming basaan. Lahat tayo maruming basaan sa harap ng Panginoon. Pero ayaw niya na manatili tayo sa ganung kalagayan. Kaya ginawa niya, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para ipakita ang kanyang pag-ibig at magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya dapat nating bigyan ng pansin sa buhay natin. Kaya yung dahilan. Kaya para tayo maglingkod sa Panginoon. Dahil mahal tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Panginoon. Kaya bilang mananampalataya, ipakita natin sa ating sarili na meron din tayong pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga nakakalungkot eh. Ang Panginoon nagmahal sa atin, kaya lang minsan ang Kristiyano kinakalimutan na mahalin ng Diyos. Di ba? Lalo sa gawain. Yung dating alam sa paglilingkod sa Panginoon, ang hina. So, nasan yung pag-ibig doon? Di ba? Nasan yung pag-ibig sa Diyos? Kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang gawain ng Panginoon. Kaya yun yung isa sa bagay nating tandaan. Kung mahal natin ang Diyos, mahal natin yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon bilang mananampalataya. Kung mahal natin ang Diyos, nandun yung full surrender natin sa Panginoon. Kung mahal natin ang Diyos, ipakita natin sa lahat ng mga bagay na kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon na pinapahalagaan natin. Maraming churches ngayon, wala na yung dating alam. Marami kong kakilala. Minsan ina-analyze ko, kung mahal nila ang Panginoon, ba't ganun? Ba't yung dating alam na wala? Ba't sa una lang? Ang Panginoon ba? Ang Panginoong Isus na ba sa una lang? Sa una lang nagmahal sa atin? Hindi. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Naging masunurin siya simula pagkapanganak hanggang kamatayan. Sana makita rin sa buhay natin, no? Na bilang mananampalataya, kung ano yung sinimulan natin sa gawain, dapat nandun din yung katagumpayan o yung katapusan na nandun pa rin tayo sa gawain. Meaning to say, handa natin i-sacrifice buhay natin para sa Panginoon. Oo, ang Panginoon walang hinihinging kapalit. Walang hinihinging kapalit sa kaligtasan binigay niya sa atin. Pero, by commitment, by fruit. Ito yung sabi niyo, pinili tayo para magbunga. Hinirang niya tayo para ipalaganap ang kanyang salita. Paano ko ni Daniel? O paano Brother Daniel na ito kalagayan ko, hindi ko na kaya. Hindi. Kahit ang edad natin, nasa 50 na, 60 na, pwede pa tayo magamit ng Panginoon. Hindi lang natin nalalaman, hindi lang natin alam. Tatay Lando, halimbawa, 60 years old na. Pero, nakakatawa, nag-preach. Kahit minsan, talagang nagkakaroon ng karamdaman, may rayuma, nandun pa rin yung desire niya para mag-preach. Para magpagamit sa Panginoon. 60 years old na yun. Ang masipag sa budgeting, ayun yung pinaka-budgeter namin. So nakikita namin ang puso niya sa gawain. Kahit gano'n na edad. Di ba? So, how much more tayong mga kabataan pa lang. Kaya, sa ating sarili, huwag tayo magpapadala sa ating sarili, lagi nating inulit. Bigyan nating pahalaga yung mga kadahilanan para tayo maglingkod sa Panginoon. Niligtas tayo ng Panginoon, pinili tayo ng Panginoon, hindi para umupo lang. Hindi para ito, relax na ako sa ganito, ligtas na ako. Maraming ganyang nagsasari. Ligtas na ako, sa langit ako mapupunta. Kaya lang, ang tanong, anong iharap mo sa Panginoon pagka dumating sa point na pauwiin ka ng Panginoon? Tatanungin ka ng Panginoon, no anak kong Juan, ano yung nagawa mo sa lupa? Panginoon, natutulog lang po ako sa mundo sa lupa Panginoon, napakinabangan po ako ng mundo Di ba? Nakakaya sa Panginoon yung pagkaganon na binigyan tayo ng pansin ng Panginoon, kaya lang, hindi natin binigyan ng pansin ang para sa Panginoon. Nung habang nandito po tayo sa mundo. Kaya hamon po sa atin yun. Hamon po sa atin yung bilang mananampalataya.
challenge tayo ng salita ng Panginoon, hindi para patamaan, hindi para tutukan, hindi para pagalitan. Ito'y paalala ng Panginoon sa atin. Dahil ang Panginoon, hindi pwedeng walang gawin sa buhay natin. Naniniwala tayo. Ang Panginoon, pinili tayo hindi para magpakasarap dito sa mundo. Pinili tayo para mahirapan sa kanyang gawain. Para mahirapan mag-sacrifice. Sumunod hanggang sa huling hininga ng buhay natin. Nakumit niya ba sa Panginoon? Panginoon, kung kukunin mo ako sana, patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa iyo. Ayun, commitment ko sa Panginoon. Panginoon, kung papawin mo ako, sana nasa ministry pa rin ako. O kunin mo ako doon na sa ministry. Sa ministry na. Sa gawain mo na. Ibig sabihin, nagpapakita na handa nating i-sacrifice ang buhay natin para sa Panginoon. I-analyze natin. Ang Panginoon nag-sacrifice ng kanyang buhay. Ang Panginoon nagbigay ng kanyang buhay. Kaya ganun din sa buhay natin. And then, 1 Peter chapter 2 verse 9. Isa rin tong malaking hamon sa buhay natin. Sabi rito, babasahin ko sa English para mabasa natin yung the word chosen. Alright. 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi ng Biblia, but ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should shew forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Diba? Yung ating henerasyon, pinili ito ng Panginoon. Pinili niya para magkaroon ng kaligtasan at maglingkod sa Kanya. Na mapalad yung ating kalagayan ngayon. Bakit? Yung panahon ng mga apostol, nila Peter, nila James, nila Apostol Pablo, grabe ang pagsubok nila. Anong ginagawa sa kanila? Pag nahuli, pinapakain sa leon. Pinapahabol sa toro. Pinaglalaruan ng mga tao hanggang sa mamatay. Merong isang apostol, binalatan ng buhay, nilagyan ng asin. Merong isang apostol, pinagulong sa tamtak. Merong isang apostol, o sige, ipangaral mo bang ibanghelo sa tuktok ng building. Pangaral mo, ibuhos mo lahat. Dahil yan na yung huling pangaral mo. Anong ginawa ng apostol? Pangaral. Mahal kayo ng Diyos. For God so loved the world. Gusto ko yung maligtas ng Panginoon. Anong ginawa sa apostol? Tinulak. Nahulog sa lupa. Nung mahulog, buhay. Anong ginawa? Pinalo ng baseball bat. Tagaktak ang utak. Diba? Reality, yes. That's reality. That's history. Ano nyo kay Pastor Peter Lee? Propo namin yung sa church history. Ganun ang dinadanas nila. Eh samantalang tayo, minsan, inatake tayo ng katamaran, yun lang. Minsan, nagkakasakit tayo, yun lang. Hindi natin dinanas yung kanilang dinanas na ganun ka hindi buwis buhay pag nahuli ka. Eh tayo, may umuuli ba sa atin? Alam nyo ano umuuli sa atin? Sarili natin. Yan yung umuuli sa atin para huwag tayo patuloy sa Panginoon. Hinahatak tayo, dito ka na sa mundo, huwag ka na dyan. Huwag ka na sa gawain ng Panginoon, dito ka na sa mundo. Sarili natin ang humuhuli sa atin. Kaya, sinabi rito ni Pedro, ye are chosen generation, a royal priesthood. Diba? Isang malaking kagalakan para sa atin yun. Na tayo pinili ng Panginoon sa henerasyon na to. Pero kung babalikan nyo yung mga first generation, mga forefathers natin bilang Kristiyano, ang tindi ng hirap nila. Pinaghirapan nila yun para sa atin. Para maging bahagi sila ng buhay natin. Kung walang nagpagan, nung mga mananampalataya, nung una, kung walang forefathers na walang mga unang mananampalataya na nagugol ng kanilang buhay, nagsacrifice ng kanilang buhay, wala tayo dito ngayon. Kaya, mapalad tayo dahil tayo pinili ng Panginoon
hindi para mag-relax na lang sa gawain. Pinili tayo ng Panginoon para ibuhos natin ang ating oras sa gawain. Kaya bigyan natin ng quality ang buhay natin bilang Kristiyano. Dahil ang Panginoon may quality, may kalidad. Una sa ating paglikha, sa paglikha sa atin. Talagang by process, plinano niya. Ganun din sa ating kaligtasan. Kaya sa buhay natin, huwag tayong papahuli sa sarili natin. Pahuli tayo sa kalooban ng Panginoon at sa bago natin pagkatao. And then, thirdly, God controls you. Ito yung dahilan para tayo maglingkod sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magkocontrol sa buhay natin. Ito, ilang bagay. Gaya ng sinabi natin kanina. Ano yung dapat natin gawin para makontrol tayo ng Panginoon? Maraming Kristiyano ngayon, hindi control ng Diyos. Hindi control ng heavenly influence. Control ng world influence. Ng mundo. Diba? Maraming mananampalataya. Ayaw na sa gawain. Nandun na nakokontrol na ng mundo. Now, ano yung mga bagay na dapat nating tandaan? Una, God controls us kung ating isa sa isip, isa sa puso, na maging katulad ni Kristo. Ano yung katangian na dapat nating pakita sa buhay natin para maging katulad ni Kristo? Yung pagpapakumbaba. Humble, obedience, sacrifice. Ayan yung three characteristic of Christ para mapakita natin sa sarili natin na tayo nagpapakontrol sa Diyos. Kasi pag wala to, sasabihin natin na mangyayari na ang mundo na magkokontrol sa atin. Ayoko nang matin ng church kasi wala akong kaibigan na. Ayoko nang matin sa church kasi hindi naman ako nagagamit doon. Ayoko nang matin ng church, gusto ko rito kasi hindi naman ako napapansin doon. Maraming ganun dahilan. Maraming dahilan na ayoko na sa ministry. kasi hindi ko na naiindig. Pero kung isa sa puso mo to na tutuloy ako sa ministry kasi gusto kong maging katulad ni Kristo, tutuloy ako sa ministry kasi gusto kong i-practice pa yung pagiging humble, gusto ko pang maging masunurin, gusto ko pang maging masakripisyong Kristiyano. Kung iyan natin yan, isa sa isip natin, hindi natin sasabihin sa sarili natin, ayoko na sa ministry. Yung mga ganun tao na umayaw na sa ministry, nagpapahuli sila sa kanilang sarili. Sarili, self. Denying yourself. Denying yourself. Kalimutan natin ang nasa ng sarili natin. Ito natin lahat sa Panginoon. Magpakontrol tayo sa Panginoon. Ayan ang dahilan. Kaya dapat natin patuloy ang paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, pinili tayo, niligtas tayo, pinili tayo para kontrolin ang buhay natin. Kaya nga sabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Diba? Ibig sabihin, shepherd natin ang Panginoon. Kung inyong pag-aaralan ang trabaho ng pastol, kinokontrol niya yung mga tupa. Kung saan nandun, dito ka, kung may naliligaw, ginagano. Kinokontrol ng pastol ang mga tupa. So tayo, inalimbawa sa mga tupa. Merong tagapagkontrol sa atin. Kaya kung di tayo magpapakontrol sa pastol natin, hindi tayo magkakaroon ng kagalakan. Kaya ang obedience, humble. Then, kung ano yung sakripisyo na binigay ng Panginoon, ganoon din dapat sa buhay natin. Dapat tayo magkaroon ng pag-sacrifice. And then lastly, the reality to the will of God. Natapos natin ang 2 reserves. Ito, the reality to the will of God. Ano ba yung katotohanan? Ano ba yung realidad sa kalooban ng Diyos? Una, yung promise. Pangako. Ano yung pangako ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya? Everlasting life. Eternal life. John 3:16. Ang sinuman sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako yan. Hindi ba natin
Hindi ba mangyayari sa buhay natin? Sa ngayon, di pa talagang ganap. Magaganap na natin sa langit. Ang buhay natin kasi rito sa mundo ay kawakasan pa.